Magandang araw po sa inyong lahat. Narito na naman po tayo sa paglalahad ng isang natatanging kwento ng may 10 taong gulang na batang si Dante. Ang batang nangarap na magkaroon ng masaya at buong pamilya. Ngunit isang araw ay bigla na lang nagdala ng babae ang kanyang ama. Lahat ng mga pangarap niya ay biglang gumuho at sa isang iglap ay nagbago ang takbo ng kanyang buhay. Paano niyang matatanggap ang natuklasang lihim sa pagkatao ng kinakasama ng kanyang ama? Magagawa kaya niyang iligtas ang kanyang ama laban sa kampon ng kadiliman? Sama-sama po nating pakinggan ang buhay at pakikipagsapalaran ng batang si Dante sa pagharap niya sa kinakasamang kabit ng kanyang ama. Ngunit bago po ang lahat mga idol, huwag po nating kalimutan mag-subscribe at i-hit ang notification bell sa aking YouTube channel na The Voice Addict at Apong Isaak para sa mas marami pang makapigil hiningang kwentong aswang at katatakutan mula sa mundo ng kababalaghan. Umpisahan na po natin ang kwento. Hala no ba? Wag naman dyan. Nakikiliti kasi ako eh. Ganyan nga ang gusto ko eh. Yung maraming kiliti sa katawan at ang bango-bango pa. Huwag ka nang malikot. Naman eh. Ang kulit-kulit mo naman. Sigurado ka na bang dito na ako titira? Hindi ka ba nagbibiro, mahal ko? Baka kasi napipilitan ka lang dahil wala kang kasama tuwing gabi. Ano ka ba? Bakit naman ako mapipilitan lang? Gustong gusto kita. Mahal na mahal kita. Teka nga, ako na muna ang asikasuhin mo. Huwag na muna ang mga bagay na wala namang halaga. Ay nako, sige na nga. Ang lambing-lambing mo talaga, mahal ko. Kaya mahal na mahal kita eh. Napabalikwas ng bangon ang may 10 taong gulang na si Dante. Nagulat siya sa malakas na ingay ng katring gawa sa kawayan. Nagmumula yon sa kwarto ng kanyang ama na halos dingding lang ang pagitan ng kanilang silid. Kasunod ang matinis at tila nakikiliting boses ng babae. Nagmula yon sa loob ng kwarto ng kanyang mga magulang. Muli niyang pinakinggan ang lambingan at kilitian sa kabilang silid. Halos 2 taon na rin ang nakakalipas magmula ng mag-ibang bansa ang kanyang inang si Aling Danica bilang isang domestic helper sa bansa ng Israel. At kung umuwi man ito sa kanilang bahay, ay nagtatagal lang ito ng 1 linggo na parabang nagbabakasyon lang sa kanilang probinsya. At pagkatapos ay muling magpapaalam sa kanila para bumalik sa bansa ng Israel. Kaya naman, naipagawa na ni Aling Danica ang kanilang bahay na mayroong katamtamang sukat para sa kanilang pamilya. Si Mang Roman naman, bilang isang minero, ay hindi na nagtuloy sa pagtatrabaho. Katwiran nito ay malaki naman daw ang kinikita sa ibang bansa ng kanyang ina. Kaya wala na raw dahilan para magtrabaho pa ito. Alak, sugal at sigarilyo, lahat ay pinasok ng kanyang ama. Tila nagbalik ito sa pagiging buhay binata. Kahit alam ni Aling Danica ang pinaggagawa ni Mang Roman, ay mas pinipili na lamang nitong manahimik. Natatakot kasi si Aling Danica na masira ang kanilang pamilya. Wala na raw magbabantay sa kanya kapag naghiwalay ang mga ito. Pero ngayon, bumundol ang kaba sa kanyang dibdib dahil naisip niyang baka nakauwi na ang kanyang ina. Dala ng kasabikang makita si Aling Danica, mabilis siyang tumakbo palabas ng kanyang kwarto. Nilapitan niya ang bahagyang nakabukas na pinto ng silid nito at diretso siyang pumasok sa loob ng kwarto ni Mang Roman. Ngunit nabigla siya sa kanyang nadatnan. Tay, sino po ang babaeng kasama nyo? Sino po siya, Tay? Magkasabay na nagulat ang dalawa nang marinig ang malakas na boses ni Dante. Kitang-kita niyang umalis sa ibabaw ng kanyang ama ang babaeng nagbalot ng kumot sa katawan.
Nanlalaki ang mga mata ng babae at bakas sa mukha nito ang pagkadismaya sa biglang pagpasok niya sa silid ng mga ito. Mabuti na lang at medyo madilim ang loob ng kwarto, kaya't hindi niya masyadong maaninaw kung ano ang ginagawa ng mga ito. Alam niya rin na hindi yon ang kanyang ina. Umalingaw-ngaw ang galit na boses ni Mang Roman, sabay bato ng unan sa kanyang tiyan. Abat lintik na bata to ah! Anong itinatayo-tayo mo pa dyan ha, Dante? Pambira ka! Lumabas ka na ng kwarto namin at nakakahiya sa bisita ko! Bisita? May bisita po bang nasa loob ng kwarto niyo ni nanay? Ano ba yan? Ano ba yung anak mo, Roman? Parang hindi naman nag-aral. Basta na lang pumapasok ng kwarto mo, hindi man lang marunong kumatok. Oo nga naman, Dante. Hindi ba't nakasara ang pinto? Bakit basta ka na lamang pumapasok sa kwarto ko na walang paalam? Pasensya na po, tay. Nakaawang po kasi ang pinto. Ang buong akala ko po dumating na po si nanay. Pero hindi po pala si nanay ang kasama nyo. Sino po siya, tay? Bakit po siya nandito? Huwag ka na nga maraming tanong. Lumabas ka na lang ng kwarto namin. Saka hindi na uuwi nanay mo. Kaya naghanap na ako ng kapalit niya. Ano ba? Hindi pa ba siya lalabas ng kwarto, Roman? Balak pa yatang panoorin tayo sa pag-aano natin Narinig mo naman yata, Dante, ang sinabi ni Sandra. Sige na, lumabas ka na at nakakaistorbo ka na. Anak ng... Sa susunod nga, mag-aral ka munang kumatok ha, bago ka pumasok. Sayang lang ang natututunan mo sa eskwelahan Ginagamit mo lang sa kabastusan. Tama. Pahiya ka, no? Pero tay, ano po bang tawag sa ginagawa nyo? Hindi po ba't kayo po ang bastos at nakakahiya? Silid po nyo ni nanay ito, ngunit ipinapagamit nyo po sa ibang babae nyo. Tila naubos na ang pasensya ni Mang Roman at mabilis itong bumangon sa katre. Mabigat ang yabag ng paa nito na nilapitan siya at kinaladkad palabas ng kwarto. Dito niya napansin na walang saplot ang kanyang ama, kundi ang maliit na tela lang sa pang-ibaba nitong kasuotan. Para siyang pinagsakluban ng langit at lupa sa mga nakita. Hindi maipaliwanag ang sakit na gumuhit sa kanyang dibdib, lalo na nang bigla siya nitong pinagtaasan ng boses. Isinara na muna nito ang pintuan at mas sinigpitan ang pagkakakapit sa kanyang payat na braso. Nandidilat ang mga mata nitong dinuduro siya sa kanyang muka. Ikaw ha? Itikom mo ang bibig mo kung ayaw mong tamaan ka sa akin na bata ka. Kapag nalaman to ng nanay mo, alam mo na kung ano magiging kapalit nito. Palalayasin kita rito sa bahay at hindi kita pakakainin. Naiintindihan mo ba? Tay, kahit naman po hindi ko sabihin kay nanay, malalaman din po niya ang pagtataksil niyo sa kanya. Anak ng... Ligtik ka talaga. Hinaan mo lang ang boses mo. Hindi alam ni Sandra na hindi pa kami hiwalay ng nanay mo. Kaya umayos ka. Kaya kong mamili sa inyong dalawa ni Sandra at siyang pipiliin ko. Kaya huwag kang magkakamaling magsumbong sa nanay mo. Kung hindi, palalayasin talaga kita dito. Hindi ako nagbibiro. Gagawin ko ang sinasabi ko. Mahala na ba? Matagal pa ba yan? Halika na rito. Oo na, mahal ko. Susunod na ako. Sandali lang. Tila pinagtaasan ng balahibo sa katawan si Dante nang marinig niyang hindi na ang kanyang ina ang tinatawag nitong mahal ko. Parang may libo-libong kutsilyo na tumama sa kanyang dibdib at paulit-ulit siyang sinasaksak sa puso. Ang kaawa-awa niyang ina na nagpapakahirap sa ibang bansa at nagtitiis na malayo sa pamilya. Pagkatapos ngayon ay meron na palang kahati sa buhay ng kanyang ama. Tandaan mo sinabi ko ha, Dante? Siya nga pala, magsaing ka na ng tanghalian natin. Damihan mo ang kanin. Malakas kumain si Sandra. Sige na, umalis ka na sa tapat ko. Sige na! Naramdaman niya ang daliri ni Mang Roman na bahagyang itinutulak ang kanyang balikat bilang pagtataboy sa kanya. Masiglang napangiti si Mang Roman nang pumasok ito sa pintuan ng kwarto nito. Bago nito tuluyang isinara ang pinto at sumilip pa ito sa kanya. Para bang pinapaalala nito na huwag niyang kalimutan ang mga sinabi nito.
Kasabay ng paglapat ng pintuan sa silid, ang pagpatak ng masaganang luwa sa kanyang mga mata. Nag-uumapaw ang galit niya para kay Mang Roman. Inisip niyang masakit sa kanya ang ginawa nitong panluloko kay Aling Danica. Ngunit alam niyang mas higit yun na mas masakit para sa kanyang ina. Buong araw na nagkulong si Dante sa loob ng kanyang kwarto. Hindi siya sumunod sa inuutos ng kanyang ama na magsaing muna ng tanghalian. Masamang-masama ang kanyang loob ng mga sandaling yon at ayaw niyang makita ang muka ng babaeng ipinalit sa kanyang ina. Halos mabingi siya sa harutan at kilitian ng mga ito sa dating silid ng kanyang ina. Hindi rin siya makalabas ng bahay dahil natitiyak niyang laman ng usapan ng mga tao ang ginawa ni Mang Roman. Hindi magtatagal, sa pamamagitan ng sulat ay makakarating din sa kanyang ina ang tungkol sa ginagawa ng kanyang ama sa kanilang pamamahay. Maya-maya pa ay narinig niya ang malakas na boses ni Mang Roman. Galit na galit itong tinatawag ang pangalan niya, kasunod ng pagbagsak ng takip ng kaldero sa kusina. Dante! Dante, lika nga rito! Dante! Nagmamadali siyang lumabas ng kanyang silid at dahan-dahang lumapit sa kanyang ama. Nakahawak ito sa baywang habang matalim ang tingin sa kanya. Hindi na ito nakapaghintay na lumapit sa kanyang kinatatayuan at ito mismo ang humablot sa kanyang kamay. Pagkatapos ay hinawakan siya nito sa batok. Halos isubsub siya sa bibig ng kaldero nang makitang walang laman na kanin ang saingan nila ng bigas. Talaga bang nananadya ka, ha, Dante? Hindi ka pa rin nagsaing hanggang ngayon. Bakit po ba ako kailangan magluto ng kanin, Tay? Hindi po ba tungkulin ito ng bago niyong asawa? Dapat po, alam din po ng babae niyo kung paano magluto. Dante, tigilan mo ko ng mga ganyan-ganyan mo, ha? Kasalanan to ng nanay mo dahil mas inuna pa niyang ibang tao kesa sa pamilya niya. Walang kasalanan si Sandra, kaya umayos ka. Kaya niya po nagawa yun, Tay. Dahil po yung obligasyon niyo. Siya na po ang gumawa. Bakit po kayo nagkakaganyan, Tay? Ano po ba ang hinahanap niyo sa buhay? Tinatanong mo ko kung anong hinahanap ko sa buhay? Marami! Dahil hindi niya na nagagampanan ang obligasyon niya sa akin bilang asawa niya. Hindi mo ko naiintindihan dahil bata ka pa. Kaya sige na, ipagsaing mo na kami ni Sandra bago pa tuluyang uminit ang ulo ko sa'yo. Pasensya na po, Tay. Pero hindi ko po kayo kailangang pagsilbihan. Hindi po ako natatakot na palayasin niyo sa pamamahay niyo. Pero hindi ko rin po matatanggap ang kabit niyo, Tay. Anong sabi mo? Ulitin mo at sinabi mong lintik ka. Roman! Ano bang ingay yan? Pabayaan mo lang ang anak mo. Ako na lang ang magluluto para sa'yo. Biglang sumingit sa usapan ang babaeng kalalabas lang ng silid ni Mang Roman. Lumapit ito sa kanyang ama, habang ang kamay ay malikot na humahaplos sa dibdib ng kanyang ama. Tila pinapakalma nito ang init ng ulo ni Mang Roman. Pagkatapos ay lumilingkis ito na yumayakap sa kanyang ama na parabang sadyang ipinapakita sa kanya. Pabayaan mo na lang siya, mahal ko. Ako na lang ang asikasuhin mo. Ako na lang din ang magsasaing para sa'yo. Hindi, Sandra. Bisita kita rito. Kaya natural lang na pagsilbihan ka namin. Mahal, bisita lang ba talaga ako rito? Sayang naman. Gusto ko na manatili sa bahay mo eh. Mahal naman. Sinasabi ko lang yon dahil gusto kong maramdaman mong prinsesa ka dito. Tay, tama na po. Tigilan niyo na po ang pagsasabi ng mahal sa babaeng yan. Hindi po siya ang asawa niyo. Humanap po kayo ng bahay na malilipatan niyo. Kay nanay po ang bahay na to. Dante, ipinapahiya mo na ako, ha? Baka gusto mo masaktan. Hindi ko po akalain na magagawa niyo to kay nanay, Tay. Mahal na mahal po niya tayo. Pero anong iginanti niyo? Nagdala po kayo ng ibang babae dito sa bahay. Matagal na kaming hiwalay ng nanay mo. Yan ang isaksak mo sa isip mo. Hindi po kayo hiwalay ni nanay. Nagsisinungaling lang po kayo.
Halos sumiwalay ang kaluluwa ni Dante nang dumapo ang malakas na sampal ni Mang Roman sa kanyang pisngi. Pangalawang beses na siyang nasasaktan nito at hindi niya matanggap yon. Kaya naman, agad siyang tumakbo papalabas ng bahay habang sapu-sapo ang umiinit niyang pisngi. Tuluyan na siyang napahagulgul ng iyak habang mabilis ang kanyang takbo. Marami ang nakakita sa kanya nang lumabas siya ng bahay. Ang ilang mga kalalakihang mga tambay sa tapat ng tindahan ni Mang Isagani ay napapailing. Bakas sa mga mata ng mga ito ang awa para sa kanya. Kaya naman, imbis na mabawasan ang bigat na kanyang dinadala sa dibdib, ay tila mas lumalim pa yon na para bang gusto niya nang lumubog sa lupa at tuluyang maglao sa paningin ng mga taong nakarinig sa kanyang ama. Hindi niya namalayan na nakarating na pala siya sa gitnang kakahuyan sa tapat ng batis na madalas niyang pagtambayan. Doon ay malaya siyang napahagulgul ng iyak habang nakakuyom ang dalawang kamao. Naupo siya sa malaking bato at isinubsob ang muka sa dalawa niyang tuhod habang walang tigil sa pag-iyak. Habang nakayuko ay patuloy sa pag-iyak at hindi na malaya ni Dante na doon na rin siya nakatulog. Maraming masasayang panaginip kasama ng kanyang ina ang kanyang napanaginipan. Akala niya ay totoo, ngunit nagising na naman siya sa katotohanang malaki na ang ipinagbago ng kanyang ama. Wala na ang pag-asang pinapangarap na pamilya. Dahan-dahang napatayo si Dante at luminga sa paligid ng kakahuyan. Madilim na ang paligid at naririnig niya ang huni ng mga kuliglig. Malamig din ang simoy ng hangin na dumadampi sa kanyang balat. Mabigat ang kanyang loob habang nanakit ang kanyang pisngi. Bigla siyang natigilan nang makita ang isang anino na papalapit sa kanya. May dala itong lumang gasera na may malamlam na liwanag. Akala niya ay ang kanyang ama ang sumusundo sa kanya. Pero nagulat siyang si Mang Isagani, ang lalaking nagmamadaling lumapit sa kanyang kinatatayuan. Mang Isagani, ano pong ginagawa niyo rito? Hindi ko kasi matiis na hindi ka sundan dito eh. Kanina ka pang umalis at hindi ka pa bumabalik. Nag-aalala kung baka kung napano ka na. Ano ba nangyari? Bakit ka umiiyak kanina? Hindi mo nga ako napansin kanina nang tinawag kita eh. Pasensya na po kayo, Mang Isagani. Masama lang po talaga ang loob ko sa ginawa ni tatay. Teka, namumula yata ang pisngi mo. Sinaktan ka ba niya? Hindi po, Mang Isagani, hindi po. Huwag ka nang magsinungaling. Kitang-kita naman ang ebidensya eh. Teka, alam na ba ng nanay mo ang tungkol sa babae ng tatay mo? Aba, kalat na sa buong baryo ang pambababae ni Paring Roman. Kawawa naman si Maring Danica. Nagpapakahirap siya sa ibang bansa. Tapos ganito ang igaganti ng tatay mo. Nagulat nga rin po ako sa ginawa ni tatay, Mang Isagani eh. Para po kasing 25 taong gulang lang yung babae. Sandra po ang pangalan. Taga-saan naman daw yung babae ni Paring Roman? Hindi ko po alam, Mang Isagani eh. Hindi ko po naitanong. Mang Isagani, naaawa po talaga ako kay nanay. Hindi ko po alam kung ano po ang mararamdaman ni nanay kapag nakarating po to sa kanya. Ay nako, wala man lang ako magawa para mabawasan ang sama ng loob mo sa iyong ama. Hindi ka pa ba uuwi sa inyo? Madilim na ang paligid ah. Hindi pa po. Dito na lang po muna ako, Mang Isagani. Hindi ko pa po kayang humarap kay tatay eh. Gusto ko po munang mapag-isa. O sige, ikaw ang bahala. Kaya lang, masyado mapanganib ang lugar na to para sa'yo. Alam mo namang maraming mababangis na hayop dito sa gubat, di ba? Kaya makakabuting umuwi ka na lang muna sa inyo. Salamat po, Mang Isagani. Salamat po sa pagdamay sa akin. Wala yun. Ibinilin ka kasi sa akin ni Maring Danica. Nabantayan ka sa lahat ng oras. Hindi lang ako bumibisita sa inyo.
Dahil seloso ang tatay mo eh. Baka kung ano pa ang isipin niya sa akin. Sige po, uuwi na rin po ako agad kapag alam ko pong maayos na po ang pakiramdam ko. Salamat po uli. Kung ganun eh, ikaw na muna ang gumamit nito. Aalis na ako. Iniwan ni Mang Isagani ang hawak nitong lumang gasera sa katabi niyang upuan. Saka lang siya bumalik sa pagkakaupo at napapabuntong hiningang muling tumingin sa lagaslas ng tubig. Maya-maya pa ay bigla siyang napalingon sa kanyang likuran. Narinig niya ang malakas na kaluskos ng mga natutuyong dahon sa lupa. Kaya naman, napatayo siya at napalinga sa paligid. Bumundol lang kaba sa kanyang dibdib dahil sa pag-aalala. Kasunod ng paggalaw ng mga halaman sa kanyang paligid. Naalala niya ang bilin sa kanya ni Mang Isagani. Natataranta siyang dinampot ang lumang gasera sa tabi niya. Saka iwinasiwas sa ere ang ilaw at pilit na inaaninaw ang nilalang na tila nakamasid sa kanya. Sino yan? Sino yan? Magpakita ka! Alam ko nagtatago ka lang sa mga puno. Kung sino ka man, huwag mo naman akong takutin, oh. Wala siyang narinig na tugon mula sa madilim na bahagi ng kakawyan. Sa halip, mahinang ugik ng baboy ang naririnig niyang nasa unahan ng kanyang kinatatayuan. Maya-maya pa ay nakita niya ang isang malaking baboy ramo. Panay ang dukal nito sa lupa habang panay ang paghuni nito. Diyos ko, akala ko kung ano na. Baboy mo lang pala. Saka lang napalagay ang loob ni Dante nang matiyak na isa lamang yung baboy ramo. Sanay na siya sa presensya ng mga baboy ramo dahil malaya ang mga ito na nabubuhay sa kagubatang yon. Madalas ay hinuhuli ito ng mga tao para lamang pakainin. Sadya nilang inaalagaan ang mga ito. Lalo pa at hindi naman ito mababangis na katulad ng ibang hayop sa kagubatan. Akma sanang uupo si Dante sa bato nang bigla siyang natigilan. Ang simpleng tunog ng baboy ramo ay naging isang malakas na huni na parang umaangil na may garalgal na tono. Nangingintab ang itim nitong balahibo. Pulang-pula ang mga mata at may tila ngiti na hindi likas sa isang hayop. Kumakabog ang dibdib ni Dante. Hindi siya makagalaw habang pinagmamasdan ang nilalang na yon na tila ba nagbabanta ng lumapit. Mabigat ang hakbang ng baboy ramo, parang may dalang panganib. Ramdam ni Dante ang lamig na tila sumasakal sa kanyang dibdib. Nang makalapit na ang nilalang, napansin niyang ang baboy ramo ay may aninong hindi naaayon sa hugis ng katawan nito. Para bang taong nakayuko, tila may isa pang pagkatao na nakakubli sa katawan ng hayop. Nanginginig ang hawak niyang ilawan habang hindi inaalis ang tingin sa nilalang na panay din ang pagsinghal. Dahil sa nararamdamang takot ni Dante, napaatras siya at napasigaw. Tulong! Tulungan niyo ako! Huwag ka lalapit sa akin! Maawa ka! Huwag ka lalapit! Ngunit patuloy sa paghakbang ang nilalang. Ang tayong-tayo nitong balahibo na parang kasing tigas ng alambre ay mas lalong nagdulot sa kanya ng kilabot at pag-aalala. Maya-maya pa ay bigla itong lumukso sa kanyang kinatatayuan. Tinamaan siya nito sa tiyan ng matigas nitong mga kuko sa paa. Kaya't bumagsak siya sa lupa kasabay ng pagbitaw din niya sa lumang gasera. Akma na sanang aatake ito sa kanya ng kagat nang biglang lumiwanag ang paligid dahil sa natapon na gas sa lupa. Kumalat ang apoy sa paligid niya, kaya't natakot ang baboy ramo. Malakas itong napaungol na tila ba napaso ito sa init ng apoy. Mabilis itong kumaripas ng takbo papalayo sa kanya, habang ang maliit na sugat sa kanyang tiyan ay umagos ang dugo. Mahapdi yun na halos mapangiwi siya sa sobrang sakit. Iniangat niya ang kanyang damit at naluluwang hinabol ng tingin ang daan na tinahak ng baboy ramo. Dahan-dahan siyang tumayo at iika-ikang naglakad papunta sa bahay nila.
Saktong nakasalubong niya si Mang Isagani na humahangos sa pagtakbo at bakas ang pag-aalala. Kasunod nito si Mang Roman na hindi maitago ang galit sa muka nang makita siyang naglalakad. Ni hindi nito sinulyapan ang dugong umaagos sa kanyang tiyan. Ano nangyari, Dante? Bakit ka sumisigaw? Bigla po akong inatake ng aswang na baboy Ramo, Mang Isagani. Eto nga po, nasugatan po ako sa tiyan. Diyos ko po. Paring Roman, may sugat nga si Dante sa tiyan, oh. Sus! Nagdadahilan lang ang batang yan, paring Isagani. Umisip lang yan ng paraan para hindi ko siya mapagalitan. Hindi totoo ang aswang, kaya naniniwala akong may ginawa ang batang yan, kaya siya nasugatan sa tiyan. Tay, totoo pong may aswang na baboy Ramo kanina dun sa gubat. Iba po ang kanyang itsura, Tay. Mapupula po ang kanyang mga mata. Mapupula ang mga mata. Kalokohan mo! Sadyang nagbabago ang kulay ng mga mata ng mga hayop, lalo na sa gabi. Tara na nga! Umuwi na nga tayo! Puro ka kalokohan! Teka, sandali lang, paring Roman. Huwag mo naman kalagkarin ng bata, pambihira ka. May sugat na nga sa tiyan eh. Hindi ka ba naaawa sa anak mo? Pare, hindi ko pinakikialaman ang pagpapalaki mo sa mga anak mo, ha? Kaya huwag mo kaming pakialaman. Problema namin to. Ang sinasabi ko lang naman, pare, nasasaktan ng bata sa pagkakahawak mo sa braso niya. Teka, sandali lang. May problema ba tayo, pare? Ha? Iuuwi ko na ang batang to. Narinig mo naman, di ba? Kung ano-ano ang pinagsasasabi niya. Ang hirap sa'yo. May malasakit ka naman pala sa anak ko. Sana kanina pa pinauwi mo na siya. Aba, teka lang, pare. Para yatang kasalanan ko pa kung bakit siya narito. Baka nakakalimutan mong ikaw ang dahilan kung bakit siya napunta rito. Tay, Mang Isagani, tama na po. Huwag na po kayo magtalo. Mang Isagani, uuwi na po ako. Maraming salamat po sa pagpapairam po sa akin ng gasera. Kung hindi po kasi dahil sa ilawan nyo, baka napahamak na po ako. Tama na nga yan. Puro ka drama. Kasalanan mo kung bakit ka napapahamak. Gabing-gabi na kung saan ka pa nagpupunta. Naiwan nilang nakatayo si Mang Isagani sa gitna ng gubat. Nahabol na lamang siya nito ng tingin habang bakas ang awa sa mga mata nito. Halos hindi niya maihakbang ang kanyang mga paa dahil sa tumitinding sakit ng kanyang tiyan. Nararamdaman din niya ang masakit na pagbaon ng kuko ng kanyang ama sa kanyang braso. Sa susunod, hindi ka na makakalaya sa bahay natin. Pabihira na to. Masyado ka namang apektado sa pagdadala ko ng babae sa bahay. Hindi naman kita asawa. Anak lang naman kita. Gumawa ka pa ng kwento para lang magpaawa sa lalaking yon. Tay, totoo po talaga ang sinabi ko sa inyo. Aswang po talaga ang baboy Ramo na yun, Tay. Iba po kasi ang kanyang mga mata. Bakit po ba ayaw niyong maniwala sa akin, Tay? Hindi pa ba sapat ang sugat ko sa tiyan? Siya po may gawa nito, Tay. Yung aswang po may gawa nito. Tama na! Tumigil ka na! Nandito na tayo sa bahay, ha? At ayoko marinig ni Sandra ang mga pinagsasasabi mo sa akin. Naiintindihan mo? Wala akong panahon para pakinggan ang aswang-aswang mong yan. Hindi ako naniniwala sa mga aswang. Saka lang binitiwan ni Mang Roman ang braso ni Dante habang nandidilat ang mga mata nito na nakatingin sa kanya. Naunang pumasok ang kanyang ama sa loob ng kanilang bahay. Hindi nito pinansin ang dugong umaagos sa kanyang tiyan habang naiwan siyang naiiyak sa sitwasyong nararanasan niya sa kanyang ama. Malaki na ang ipinagbago ng ugali nito magmula nang maging kabit si Sandra. Malungkot na naglakad papasok ng bahay si Dante at nakita niya si Sandra. Nakaupo ito paharap sa lamesa habang kumakain. Nakataas ang kaliwa nitong paa sa bangko habang sumusubo ng kanin. Ni hindi siya nito sinulyapan at abala sa paglantak ng adobong baboy na maputla pa sa labi nito. Nanginginig ang kanyang katawan dahil sa galit. Tangka na sanang papasok siya sa loob ng kanyang silid nang may iabot sa kanya si Mang Roman. Oh, tanggapin mo regalo ko sa'yo. Muntik ko na makalimutan.
Birthday mo pala ngayon. O ano? Hindi mo ba ito kukunin? Titignan mo na lang ba to? Hindi ko rin po alam. Nakaarawan ko pala ngayon, Tay. Ilagay niyo na lang po sa altar ang regalo niyong yan. Sapat na po ang mga nangyari ngayon. Sabay sulyap niya sa babaeng abala pa rin sa pagkain. Tila naiintindihan ni Mang Roman kung ano ang ibig niyang sabihin. Kaya naman, malungkot nitong ibinaba ang kamay at nahihiyang napasulyap din sa babae. Tinalikuran niya na ito at diretso siyang pumasok sa kanyang kwarto. Pero kahit nasa loob na siya ng kanyang silid, naririnig naman niya ang pag-uusap ng dalawa na parabang sadyang ipinaririnig pa sa kanya. Roman, hindi ko nagugustuhan ang ugali ng anak mo, ha? Kung ayaw niyang tumira ko rito, mabuti pang mamili ka na sa amin kung sino ang matitira sa bahay na to. Hayaan mo na, mahal ko. Bata pa si Dante at wala pang kakayang tumayo sa sarili niyang paa. Huwag kang mag-alala. Hindi na mauulit to, ha? Abay, dapat lang. Maikli lang ang pasensya ko. Baka pati ikaw hiwalayan ko. Aba, wag naman, mahal ko. Hayaan mo at pagsasabihan ko. Pasensya ka na talaga, ha? Mas lalong nangibabaw ang galit ni Dante nang marinig niya ang usapan ng dalawa sa labas ng kanyang silid. Kaya naman, kinuha niya ang kanyang dalawang unan at itinaklob niya yon sa kanyang tenga. Hindi niya namalayan na nakatulugan na niya ang pananakit ng sugat niya sa tiyan. Kinabukasan ay naramdaman ni Dante na may gumagamot sa kanyang sugat. Kaya't dahan-dahan siyang nagmulat ng mga mata at nakita niya ang kanyang ama na may hawak na bote ng langis at nilalagyan ang sugat niya. Hindi siya makagalaw dahil abala si Mang Roman sa panggagamot sa kanya. Bigla itong nagsalita nang maramdamang gising na siya. Anak, wag mo nang uulitin yun, ha? Nag-aalala rin naman ako sa iyo, Kaya lang, intindihin mo na lang ako, anak. Wala ang iyong ina. Lalaki ako, anak. May mga pangangailangan din ako na hindi na ibibigay ng iyong ina. Dahil palagi siyang wala rito, Nasa abroad siya. Pero Tay, mahal na mahal po kayo ni Nanay. Paano niyo po itong nagawa sa kanya? Mahal ko rin naman ang nanay mo, anak. Kaya lang mahal ko rin si Sandra Hindi ko kayang mawala siya. Tay, ano pa po ba ang kailangan kong intindihin sa inyo? Masakit po ito para kay Nanay. At parang baliwala lamang po sa inyo kung ano mararamdaman niya. Huwag mo na akong pigilan, anak. Nakapagpasya na ako. Pakikisamahan ko na si Sandra. Kaya dito na siya titira. Hindi po. Ayoko. Hindi ko po matatanggap, Tay, na dito po siya titira sa atin. Malapit na po dumating si Nanay at malaking gulo po yun. Lalo na kasal po kayo. Makukulong po kayo, Tay. Hindi yun magagawa ng nanay mo. Mahal niya ako At sana, mapatawad niyo ako sa nagawa kong pagkakamali sa inyo, anak. Nagmahal lang ako. Kahit papiliin ako sa inyo ni Sandra, si Sandra pa rin ang pipiliin ko. Tila apoy na sumunog sa puso ni Dante ang narinig na yon mula sa kanyang ama. Hindi siya masyadong nasasaktan sa ginawa ni Mang Roman sa kanya. Pero ang isipin niya, ang sakit na mararamdaman ni Aling Danica ay sapat na para gumuho ang pinapangarap niyang masaya at buong pamilya. Umagos ang masaganang luha sa kanyang mga mata. Maya-maya pa ay tumayo na to. Saka muling tumingin sa kanya. Huwag ka nang babalik sa gubat na yun, ha? Mabuti na lang at hindi masyado malalim ang sugat mo sa tiyan. Bumalik na ako, anak, sa trabaho ko bilang isang minero. Gusto kong sa sarili kong pinagpaguran, manggagaling ang ipapakain ko kay Sandra. Malapit na akong umalis. Panggabi ako sa trabaho. Ang gusto ko habang wala ako, pakisamahan mo mabuti si Sandra. Kayong dalawa lang ang magkasama rito sa bahay. At ayoko mababalitaan na nag-aaway kayong dalawa, ha? Hindi po akong kailangan makisama sa kanya, Tay. Dahil bahay po ito ni Nanay. Ang kabit niyo po ang pagsabihan niyo. Salamat po pala sa paggamot sa sugat ko. Talaga bang
Nakikipagmatigasan ka na sa akin, ha, Dante? Hindi ka ba talaga marunong mapakiusapan? Tay, hindi pa ba sapat sa inyo ang sakit na ginawa niyo sa amin ni nanay? Nagdala pa kayo ng babae niyo sa pamamahay niya at pagkatapos, pagsisilbihan namin siya rito na parang prinsesa. Hindi po maaari ang gusto niyo, Tay. At hindi niyo po ako mapipilit na pakisamahan ng kabit niyo. Hindi na muna natin pag-uusapan to. At hindi ako nagkulang ng pagpapaalala sa'yo. Baka dumating ang oras na hindi na ikaw ang nakatira sa bahay na to. Wala na po akong pakialam. Kung mas pinipili niyo po ang kabit niyo kaysa sa amin. Ang sa akin lang po, Tay. Hindi ko po kayang sikmurain ang pinagagawa niyo. Buhay pa po si nanay, Tay. Pero parang unti-unti niyo na siyang pinapatay. Kung may malilipatan lamang ako na ibang bahay, gagawin ko. Tagal na ako umalis sa pamamahay niyo. Ang pagdadala ng kabit niyo dito sa bahay ay palatandaan pong hindi niyo na kami kailangan. Tumigil ka na! Malapit na ako maubusan ng pasensya sa'yo, Dante. Kung ayaw mo masaktan, gawin mo na lang ang sinasabi ko. Nagulat si Dante sa malakas na boses na yon ng kanyang ama. Para itong nag-ibang tao nang makita niya ang nandidilat nitong mga mata. Hanggang sa tuluyang lumabas na ito ng silid niya. Hindi siya nakapagsalita. Pinigilan niya ang mapaluha habang nanginginig ang kanyang labi, dala ng tinitimpi niyang galit. Tama na ang isang araw niyang pagdadalamhati sa ginawa ng kanyang ama. Oras na para mag-isip siya ng paraan kung paano niya mapapaalis ang babae sa kanilang bahay. Nakuyom na lang niya ang kanyang mga kamao sa kadahan-dahang umupo sa kanyang katre. Naramdaman niya na umalis na ang kanyang ama at alam niyang bukas na ng umaga ang dating nito. Silang dalawa na lamang ni Sandra ang matitira sa bahay. Pagkakataon niya na yon para mapaalis ang babae. Bumangon siya sa kanyang higaan at paglabas niya ng kwarto ay hindi niya nakita si Sandra. Marahil ay nasa loob ito ng silid ng kanyang ama. Sa paglinga niya sa paligid, napansin niya ang regalong nakapatong sa altar. Nilapitan niya yon at kinuha sa matagal na tinitigan. Tinanggal niya ang balot nun at tumambad sa kanyang paningin ang kulay berdeng water gun na dati niya nang hinihiling noon sa kanyang ama. Malaki ang lagayan ng tubig nun at makapal ang plastik na bumabalot sa lagayan ng tubig. Kaya alam niyang mamahalin yon, ngunit mas nanaig sa kanya ang galit kaya hindi niya maramdaman ang saya habang hawak ang laruan. Dahil pakiramdam ni Dante na parang hindi siya nakakahinga sa bahay, naisipan niyang lumabas muna at tumambay sa tindahan ni Mang Isagani. Nakita niyang maraming mga tao ang nag-uumpukan sa tapat ng tindahan. Nagkwekwentuhan ang mga ito, ngunit nang lumapit siya ay biglang tumigil ang mga ito sa pagsasalita, habang ang iba naman ay umalis at pumasok sa kanilang bahay. Naramdaman kagad ni Dante na sila ang pinag-uusapan ng mga ito. Mabuti na lang at nagpaiwan si Mang Isagani, pati na ang dalawa nitong kasama na sina Mang Tino at Mang Kaloy. Mga kaibigan ito ng kanyang ama. Mang Isagani, saka ko na lang po babayaran yung gaserang nasira ko po, ha? Ay, nakong bata to. Huwag mo nang isipin yun. Marami naman akong gasera sa loob ng bahay eh. Teka, sandali lang. Kumusta na pala ang sugat mo sa tiyan? Okay na ba? Maayos na po kahit papano. Ginamot naman po ko ni tatay. Maya-maya pa ay sumingit sa usapan si Mang Kaloy. Nagtanong ito kung totoo nga ba raw na siya ay inatake ng aswang kagabi na anyong baboy ramo. Totoo po ang nangyaring yun, Mang Kaloy. Kaya ako naman po nalaman na aswang po ang baboy ramo ay dahil mapupula po ang kanyang mga mata. Saka inatake niya po ako gamit ang kanyang kuko. Kaya po ako nasugatan sa tiyan at nabasag ko po ang gasera ni Mang Isagani. Nagbulungan sina Mang Kaloy at Mang Tino. Pagkatapos, si Mang Tino naman ang nagsalita. Sinabi nito na ngayon lang sila nakarinig ng tungkol sa aswang na baboy ramo at wala naman daw nababalita ang inatake ng aswang
sa lugar nila. Kaya naman, si Mang Isagani naman ang nagsalita. Naniniwala akong may aswang sa baryong to. Kung hindi ko narinig ang sigaw ni Dante kagabi, baka kung napano na siya sa gubat. Mabuti na lang at ng mga oras na yon ay nakasalubong ko si Roman at hinahanap niya si Dante. Ang natatandaan ko aswang awok ang tawag sa mga ganong uri ng aswang. Ano po, Mang Isagani? Aswang awok? Ano pong klaseng nilalang yun, Mang Isagani? Aswang awok. Sila ang mga nilalang na kilala sa kakayahang magpalit ng anyo bilang isang malaking itim na baboy o baboy ramo. Karaniwan itong inilalarawan bilang mabangis at malakas tuwing gabi, lalo na kapag kabilugan ng buwan. Ayon sa mga paniniwala ang awok ay hindi basta-basta nakikilala sa araw dahil ito ay nag-aanyong karaniwang tao. Ngunit sa gabi, ito ay nagiging isang nilalang na hayok sa laman loob at dugo ng tao. Isa ito sa mga kinatatakutang anyo ng aswang sa mga kwentong bayan, lalo na sa mga probinsyang tulad natin, kung saan malakas pa rin ang paniniwala sa mga nilalang ng dilim. May mga kwento ring nagsasabing ang awok ay maaaring likha ng mas makapangyarihang aswang, gaya ng bangkilan, sa pamamagitan ng pagsalin ng itim na perlas mula sa kanilang bibig patungo sa bibig ng taong nais nilang gawing aswang. Sumagot naman si Mang Kaloy na napatayo pa sa harap ni Dante. Sabi nito, dapat daw na magkaroon ng pagroronda ang mga tanod ni Kapitan. Mahirap na raw, baka ang mga anak nila ang sunod na aatakihin ng aswang na awok. Pero paring Kaloy, mahirap paniwalaan kapag si Dante lang ang magsasabi. Wala pa naman tayong matibay na ebidensyang may aswang awok nga sa baryo natin. Maiba ko nga pala ang usapan natin, Dante. Kumusta naman ang kabit ng tatay mo? Nabalitaan kong nakarating na raw kay Maring Danica ang ginawa ni paring Roman. Abay, hindi na talaga nag-isip ano. Hindi ba niya alam na pwede siyang ipakulong ni Maring Danica? Lalo na sa bahay niyo pa mismo nakatira. Wala na po akong magagawa, Mang Isagani. Kinausap na po ako ni tatay. Kapag nagpumilit pa raw po ako sa gusto ko at pigilan siya, palalayasin daw po niya ako sa bahay. Abat, tinamaan ng lintik. Hindi ako makapaniwala. Ipagpapalit niya ang mag-ina niya sa pesteng kanaguyo niya. Hindi ba niya alam na kaya tayo nag-aasaway para magkaroon ng anak? Diyos ko, may ganun talagang tatay na hindi alam kung ano ang halaga ng isang pamilya. Hindi nagawang magsalita ni Dante dahil sakto yun sa pagsilip ni Sandra sa bintanang katapat ng tindahan ni Mang Isagani. Lahat ay napatingala sa babaeng nakasilip sa bintana. Nagulat ang lahat sa ganda ni Sandra. Kaya naman, hindi napigilan ni Mang Tino na magsalita habang nakatingala sa babae. Sabi nitong kaya naman daw pala nagloko si Mang Roman ay dahil maganda at bata pa ang kabit nito. Sinasayang daw ng babae ang buhay nito at pumatol sa lalaking may asawa. Si Mang Kaloy naman, na bigla na lang natulala sa babae, ay nakapagsalita. Wala raw pinipili ang pag-ibig kung saan daw yun titibok. Si Mang Isagani ang umawat sa dalawa na tila humahanga sa kagandahang taglay ni Sandra. Tama ba yan? Mahirap umibig sa masyado maganda. Baka dyan na masiraan ng ulo si paring Roman. Kawawa naman ang nanay mo, Dante. Pero wala naman kaming karapatang makialam sa inyo. Buhay nyo yan Hindi alam ni Dante kung bakit siya nakaramdam ng takot at pag-aalala sa uri ng tingin ni Sandra sa kanila. Maging si Mang Isagani ay napahawak sa kanyang balikat. Ramdam na ramdam niya ang pag-aalala nito sa kanya. Pati na ang malalim na buntong hiningang ginawa nito bago ito tuluyang pumasok sa tindahan. Si Sandra naman, pagkatapos siyang makita sa labas, ay pumasok na rin ito sa loob ng bahay at nawala ito sa bintana. Dismayado namang muling bumalik sa upuan ang dalawang kaibigan ng kanyang ama at hindi na nagsalita pa. Malalim ang mga iniisip nitong napatingin kay Dante. Mabuti na lang at sa bahay na ni Mang Isagani kumain ng tanghalian si Dante.
Iniiwasan niya talagang makausap o makaharap si Sandra. Pagkalipas ng ilang oras, ay nagpasya na siyang pumasok sa kanilang bahay. Napapailing na lang na pumasok ng silid si Dante para matulog ng tanghali. Pero napansin niya ang babae na hawak ang kanyang water gun na ipinatong sa altar. Malalaki ang hakbang ng kanyang paa na hinablot niya ang laruan sa mga kamay nito. Huwag mong hawakan yan! Bigay sa akin yan ng tatay ko! Bakit ba? Ako naman ang pumili ng laruang yan ha. Isa pa, pera ko din ang ginastos dyan. Bakit? May pera po ba kayong pambili sa laruang to? Baka nga, pera pa ni nanay ang pinambili nyo rito eh. Ba? Masyado naman yatang mataas ang tingin mo sa sarili mo. Pero alam mo, kaya siguro pinalitan ng nanay mo dahil mahina siya pagdating sa kama. Tumigil ka! Huwag na huwag niyong pagsasalita na masama ang nanay ko. At kahit kailan, hindi niyo ako masusuhulan ni tatay sa laruan na to. Sa ina ang water gun na to, isaksak niyo sa baga niyo. Sinadya ni Dante na bigyang diin ang huling salita para mas lalong inisin si Sandra. Kaya lang, lumipad ang malakas nitong sampal sa kanyang muka. Sapu-sapu niya ang pisngi at muling napatingin kay Sandra. Tila nagbago ang ugali nito ngayong silang dalawa na lamang ang natitira sa bahay ng kanyang ina. Akala mo ba ay hahayaan ko na lang na bastusin mo ko sa loob ng pamamahay ni Roman? Kanina pa kitang naririnig na pinag-uusapan niyo ako sa harap ng tindahan ni Isagani. Pumapatol ako sa bata, baka akala mo. At hindi kita mapapalampas sa pagsagot-sagot mo sa akin. Bakit niyo po ako sinampal? Saka ano po ba sinasabi niyong pamamahay ito ni tatay? Bahay po ito ng nanay ko. Dugo at pawis niya ang ipinuhunan dito para lang maipatayo ito. Pagkatapos dumating kayo para babuin ang bahay niya. Talaga po palang ang kapal ng mukha niyo. Ano? Anong sinabi mo? Wala kayong karapatan na saktan ako sa bahay namin ng nanay ko. Kayo ang dapat mahiya. Wala kayong puwang sa pamamahay na ito. Tuluyan na ngang naubos ang pasensya ni Sandra kay Dante. Itinulak siya, kaya bumagsak siya sa sahig. Nabitiwan niya ang hawak na water gun at kasabay ng pagbagsak niya ay niluhuran naman siya ni Sandra sa kanyang tiyan. Magkakasunod na pagsampal sa kanyang muka ang ginawa nito dahil naiipit nito ang sugat niya sa tiyan. Kaya naman napasigaw siya ng malakas dahil sa labis na sakit. Aray! Ang sakit ng sugat ko! Tulong! Tulungan niyo ako! Ba? Hihingi ka pa ng tulong na lintik ka? Hindi pwede sa akin ang ugali mong walang hiya ka! Aray, tama na po! Tama na po, nasasaktan na po ako! Talagang masasaktan ka sa akin? Ano? Matapang ka, di ba? Hindi talaga kita titigilan hanggat hindi ka nagtatanda. Lintik ka! Magpasalamat ka na lang at pinatulan ko pa ang tatay mong amoy lupa! Patuloy ito sa paghampas sa kanyang muka. Saktong narinig niya ang pagdating ni Mang Isagani, Mang Kaloy at Mang Tino para awatin si Sandra sa pananakit nito sa kanya. Hinawakan ni Mang Isagani ang tigkabila ang braso ng babae at inilayo ito sa nakahigang si Dante. Umiiyak na inalalayan siya ng dalawang kasama ni Mang Isagani para makatayo siya. Habang nagpupumiglas sa galit si Sandra at tangka na naman sanang susugod sa kanya. Bitiwan mo mga braso kong hayop ka! Papatayin ko ang batang yan! Ano ba? Tama na! Bakit pati bata ay pinapatulan mo? Hindi ka na nahiya? Anak yan na may-ari ng bahay ng babaeng inagawan mo ng asawa. Bitiwan mo akong hayop ka! Sino ka ba, ha? Umalis kayo sa pamamahay ni Roman. Kalalaki niyong tao mga pakialamero kayo. Hindi kita bibitiwan dahil sinasaktan mo si Dante. Manhid na po ang babaeng yan, Mang Isagani. Ang sabi po niya kanina, amoy lupa raw po si tatay. Hanep din bakit ka nandito kung amoy lupa na pala si paring Roman? Pagsisisihan niyo ito. Tandaan niyo yan. Lalo na kayong dalawang humahawak sa braso ng batang yan. Akala ba ninyo ay hindi ko kayo naririnig kanina? Ako ang pinag-uusapan niyo. Makakarating to kay Roman.
Pinagkakaisahan niyo akong lahat. Huwag na po kayo magpakampi kay tatay. Yan lang naman ang kaya niyong gawin eh. At siraan ang mga nananahimik na tao rito. Pero teka, sandali lang. Paano mo narinig ang usapan namin sa tindahan ni Mang Isagani? Malayo yun. Malakas na iwinaksi ni Sandra ang kamay ni Mang Isagani na pumipigil sa kamay nito. Saka iniba ang usapan at lumayo sa kanilang apat. Paano hindi ko maririnig ang mga usapan nyo? Ang lalakas na mga bunganga nyo. Bakit? Tama naman ako, di ba? Ako ang pinag-uusapan nyo. Kaya humanda kayo sa pagdating ni Roman. Pinagkakaisahan nyo ako rito. Palibasa, tuta kayo ng babaeng yon. Tama na po, Aling Sandra. Nanay ko po ang biktima rito. Kaya wag po kayong umastang parang kayo ang apektado rito at kayo ang naaapi. Malapit na dumating si nanay at ihanda nyo po ang paliwanag nyo. Malapit na rin dumating dito si Roman at ikaw ang humanda sa kanya. Hindi ako natatakot sa banta mo. Magsama-sama pa kayong lahat. Kasama ng nanay mo. Tila wala nang nagawa si Dante nang pumasok sa silid nito si Sandra. Naiwan silang lahat na natitigilan at hindi makapaniwalang magagawa yon ni Sandra. Naramdaman niya ang paglapit ni Mang Isagani, maging ang dalawa pa nitong mga kasama. Inalalayan siya ng mga ito na makaupo siya sa bangko sa harap ng altar. Kahit paano ay naramdaman niyang hindi siya nag-iisa sa bahay na yon. Ganito, ang mabuti pa Dante, sa bahay ka na muna magpalipas ng umaga. Pagdating ni Paring Roman, saka ka na lang umuwi. Hindi na po, Mang Isagani. Ayoko pong madamay pa kayo sa gulo ng pamilya ko. Magpapahinga na lamang po muna ako sa loob ng kwarto ko. Hindi mo ba gagamutin ang sugat mo sa labi? Hindi na po, Mang Isagani. Malayo naman po to sa bituke. Napapangiting tumango si Mang Isagani habang naglakad papalabas ng kanilang bahay. Sina Mang Kaloy naman at Mang Tino ay nagparinig ng salita sa babae na masama raw ang ugali ng babaeng kinakasama ng kanyang ama. Ngunit wala nang tugon mula kay Sandra ang narinig mula sa silid nito. Maya-maya pa ay nagpaalam na ang mga ito na umalis. Sinamahan niya ito hanggang sa labas ng bahay. Naiwan si Dante na nakatayo sa pintuan. Sa kanya ipinasyang pumasok sa loob ng kanyang silid. Dala ng matinding pananakit ng kanyang sugat, ay hindi niya namalayan kung paano siyang nakatulog. Napabalikwas na lang siya ng bangon nang marinig niya ang huni ng baboy ramo sa labas ng kanyang bintana. Nakalimutan niyang sarahan yon bago siya natulog kanina. Nakita niyang madilim na ang paligid at maliwanag ang sikat ng buwan. Ngunit wala pa rin ang kanyang ama. Parang nakaramdam siya ng pag-iisa nang maisip na palagi nang aalis ang kanyang ama dahil sa muling pagbabalik nito sa trabaho. Akma na sanang isasara niya ang bintana nang bigla siyang nilukso ng kakaibang nilalang na sumilip sa kanyang bintana. Nabitiwan niya ang tukod ng bintana at napasiksik sa dingding. Pilit na sinisira ng baboy ramo ang dingding niya sa likod ng kwarto. Nakaharap ang kanyang bintana sa kakawyan, kaya makakatakas kagad ang aswang na awok sa oras na mapansin ito ng mga tao. Hindi siya makasigaw dahil ayaw niyang humingi ng tulong sa babae ng kanyang ama. Lumayo ka! Umalis ka sa tapat ng bintana ako! Kung ayaw mo masaktan, lumayo ka dyan! Ngunit hindi natinag ang baboy ramo na may mapupulang mga mata. Kaya naman, lumabas siya ng kanyang silid at tumakbo sa kusina para kumuha ng asin. Ngunit pagbalik naman niya ay wala na ito. Halos manlaki ang kanyang mga mata dahil ang iniwan nito sa tapat ng kanyang bintana ay ang putol na paa ng isang tao. Sariwa pa ang dugo na tumutulo roon. Indikasyong bago lang ang paa na yon. Nanginginig ang kanyang kamay na napasigaw. Kasunod naman ng pagkakagulo ng mga tao sa tindahan ni Mang Isagani. Malalakas ang sigawan na kailangan daw dalhin sa ospital si Mang Tino at inatake raw ito ng aswang na awok. Kaya't napataklob siya ng palad sa kanyang bibig at dali-dalin tumakbo papunta sa labas ng bahay
para humingi ng tulong kay Mang Isagani. Kaya nalaman niyang malubha ang lagay ni Mang Tino. Diyos ko, kay Mang Tino pala ang paa sa tapat ng bintana ko. Mang Isagani, ang kaputol po ng paa ni Mang Tino nasa tapat po ng bintana ng kwarto ko. Iniwan po ng aswang na awak sa lupa. Nakita ko po ang nilalang na umatake kay Mang Tino. Mang Isagani, may aswang po talaga sa baryo natin. Meron po talaga. Oo, Dante. May nakakita rin kay Paring Tino kung paano siya inatake ng baboy ramo. Kasama niya si Paring Kaloy nang bigla silang sinugod ng galit na aswang na awok. Kumusta po si Mang Tino? Ayos lang po ba siya, Mang Isagani? Oo, ayos na siya, Dante. Nadala na kagad siya sa ospital kasama ni Paring Kaloy. Tara, puntahan na natin sa tapat ng bintana mo yung kaputol ng paa niya. Binalikan nila ang putol na paa ni Mang Tino, ngunit wala na roon ang paa. Bakas na lamang ng dugo ang naiwan sa lupa. Kaya naman, napamura sa hangin si Mang Isagani at galit na galit sa malupit na sinapit ng kaibigan. Si Dante naman ay ginapangan na ng takot sa katawan. Nagsimula na magparamdam sa mga tao ang aswang na awok at ngayon ay patuloy pa rin itong gumagala sa baryo para makapambiktima. Hindi maganda to. Maaaring hindi niya tuluyang napatay si Paring Tino pero simula na ito ng pag-aasik ng lagim ng aswang na yon. Saan kaya siya nagtatago? Anong nangyayari dyan, Dante? Natutulog ako eh. Ang ingay-ingay nyo. Sige, matulog ka lang. Nagkakagulo na mga tao rito sa labas. Wala ka pa rin pakialam. Hindi ko na ba kayo makakausap ng maayos? May tulog bang alam ang nangyayari sa paligid niya? Ay nako, mahirap talaga makipag-usap sa mga taong nakatira sa lugar na to. Hindi nila pinansin ang sinabi ni Sandra. Sa halip, muli nilang pinagmasdan ang lupa na may bakas ng dugo ni Mang Tino. Bumundol ang kaba sa kanyang dibdib. Pangalawang beses na siyang inatake ng aswang. Baka sa pangatlong pagkakataon ay hindi na siya makaligtas. Kailangan malaman ni tatay to, Mang Isagani. Natatakot po ako mag-isa sa bahay, baka umatake po ulit ang aswang nawok. At hindi na po ako makaligtas sa halimaw na yon. Palagi ka nalang magdadasal sa Panginoon at huwag lumabas ng bahay kapag gabi na. Kaya simula sa oras na to, palagi na kami magbabantay sa paligid. Kaya huwag ka na mag-alala, Dante. Narinig na lamang ni Dante ang yabag ng paa ni Sandra na pumasok sa loob ng silid nito habang walang tigil sa pagbulong. Saka siya muling napasulyap sa kinatatayuan ni Mang Isagani. Maya-maya pa ay nagpaalam na rin itong umalis. Hinintay siya nitong pumasok sa kanilang bahay. Kaya lang ay nakita niyang nakaabang si Sandra sa kanya na tila ba naghahanda ito ng pagkain sa lamesa. Ang alam niya ay bukas pa ang uwi ng kanyang ama, kaya walang dahilan para maghanda ng pagkain ang babae. Nakita niya ang water gun sa ibabaw ng lamesa na katabi nito. Hindi niya naalala na ito pala ang pumulot ng laruan na nabitiwan niya nang magkagulo sila sa loob ng bahay. Kumain ka na. Baka naman malipasan ka na ng gutom. Isipin pa ni Roman na ginugutom kita at hindi pinapakain. Sige na, maupo ka na. Sabayan mo na akong kumain. Busog pa po ako, Aling Sandra. Salamat na lang po sa pag-alok. Ba't? Ako na nga ito nagpapakumbaba sa'yo eh. Tatanggihan mo pa ang inaalok kong pagkain? Kumain ka na. At hindi ko ito mauubos na mag-isa. Sino po ba nagsabi sa inyong ipaghanda niyo po ako ng pagkain? Sa kaadobong karne po ng baboy ang niluto niyo. Pagkatapos ko makita ang paa ni Mang Tino, wala na po akong ganang kumain. Pambihira naman itong batang ito. Hindi ka na nga kakain eh. Mandadamay ka pa. Nawalan na rin ako ng ganang kumain. Kung kailan nasa harap tayo ng pagkain, saka naman nakakadiri ang sinasabi mo. Akma na sanang papasok siya sa loob ng kanyang kwarto nang bigla niyang naramdaman ang paghawak sa kamay niya ni Sandra at ibinigay nito sa kanya ang water gun. Dante, dalhin mo na to sa silid mo. Hindi naman ako naglalaro ng laruan na yan eh. Pasensya ka na ha. Pero totoong nagmamalasakit ako sa'yo. Kapag nagutom ka, kumain ka na. Pero imbis na tanggapin ang ibinibigay nitong water gun,
ay tinabig niya ang kamay nito. Kaya naman, nabitiwan nito ang laruan at galit siyang hinawakan sa kanyang tigkabila ang braso. Naramdaman niya ang pagbaon ng kuko nito sa kanyang balat at nanlaki ang kanyang mga mata nang makita niya ang nandidilat na mga mata ni Aling Sandra. Parang biglang nagbago ang kulay ng mga mata nito, pero agad ding naglaho. Napaatras siya ng ilang hakbang, kaya nakawala siya sa pagkakakapit nito sa kanyang braso. Umiwas ito ng tingin at tumalikod sa kanya. Hindi niya alam kung ano ang gagawin at sasabihin sa babae, pero kakaiba ang napansin niya rito. Hindi siya mapalagay pagkatapos niyang makita ang biglang pagbabago sa ugali nito. Sinisikap ko maging mabuti sa'yo. Hindi habang buhay, pagtitiisan ko ang ugali mo, Dante. Mahal ko si Roman at walang makakapigil sa akin na mahalin siya. Siya lang ang minahal ko ng ganito. Kaya isa lang ang pakiusap ko. Huwag mo na lang sabihin sa iyong ama ang nangyari sa atin kanina. Nakikiusap ako sa'yo. Bakit? Natatakot ka na mawala ang pagmamahal ni tatay sa'yo? Kung totoong nagmamalasakit ka sa akin, layuan mo ang tatay ko. Malalaman ni tatay ang ginawa mo sa akin. Kaya huwag kang umasa na susundin ko ang mga sinabi mo. Hindi kita kadugo at pamilya ko ang sinira mo. Ikaw ang mag-iingat dahil sa oras na malaman kung may tinatago ka sa amin, magbabayad ka. Mawawala ang lahat-lahat sa'yo. Hindi na niya hinintay na magsalita si Sandra at mabilis siyang pumasok sa loob ng kanyang kwarto habang ang water gun ay naiwan na naman sa sahig. Nagtataka man siya sa kanyang napansin kanina ay naisip niyang baka nagkakamali lang siya sa kanyang mga nakita o namamalik mata. Baka dala lang yun ng takot niya sa mga aswang na awok. Kaya naman, muli siyang bumalik sa kanyang higaan at ipinagpatuloy ang pagtulog. Hindi na niya namalayan kung ano ang nangyari sa kanyang paligid. Basta't nagising siya sa boses ni Mang Roman, kausap si Sandra. Ganon din ang mga tao sa labas ng kanilang balkonahe. Narinig niyang ibinalita ng mga ito ang nangyari kagabi kay Mang Tino. Baliwala sa kanyang ama ang nangyari sa dati nitong kaibigan. Sa halip ay nagalit pa ito dahil nakapagsumbong na pala si Sandra kay Mang Roman ng tungkol naman sa kanilang pag-aaway ni Sandra na nauwi sa pisikalan. Hindi nakatiis si Mang Isagani at ipinagtanggol naman siya nito. Wala na. Talagang nabulag ka na ng pagmamahal mo sa kabit mo, paring Roman. Kahit ng kaligtasan na ng anak mo ang isinasakripisyo mo, alang-alang sa babaeng yan. Hindi ka naman dating ganyan, ha? Talagang nagbabago ang tao, paring Isagani. Kaya imbis na pinakikialaman mo ang buhay ko, asikasuhin mo na lang ang nalulugi mong tindahan. Nang marinig ni Dante ang sinabi ng kanyang ama kay Mang Isagani, ay parang siya ang nasaktan. Lalo na at ito ang parang tumatayong ama niya habang abala si Mang Roman sa babae nito. Nagmamalasakit lang ito sa kanya. Kaya naman, hindi na napigilan pa ni Dante ang kanyang sarili at lumabas siya ng kanyang kwarto. Nakita niyang nasa tabi ni Mang Roman si Sandra habang nakakapit ito sa braso ng kanyang ama. Tay, huwag niyo pong pagsasalitaan na masama si Mang Isagani. Siya na nga lang po natitira nagmamalasakit sa akin eh. Tapos, pagsasalitaan niyo pa po ng masama. Hindi ka kasali sa usapan to, Dante, ha? Mamaya tayo mag-uusap. Hindi ko na nagugustuhan ng ugali mong bata ka, ha? Hanep ka talaga. Pagkatapos ng pambubugbog ng asawa mong hilaw kay Dante, ngayon naman, ikaw naman ang mananakit sa kanya. Baka magulat ka na lang isang araw. Para ng dikya ang katawan ng anak mo dahil bugbog sarado na ninyong dalawa. Mahal ko, hindi ko binugbog si Dante. Nasaktan lang talaga ako sa sinabi niya kaya nasampal ko siya. Ayos ka din, no? Sampal lang ba talaga, Sandra? Kulang na nga lang patayin mo si Dante at 3 kami magpapatunay na binugbog mo kahapon ng bata. Tama na yan, tama na yan. Alam ko naman na gumagawa lang kayo ng kwento para maghiwalay kami ni Sandra. Pwes, hindi ko hahayaang magtagumpay kayo. Lalong-lalo ka na, Dante. Nakakadismaya ng ugaling ipinapakita mo sa akin at kay Sandra. Parang hindi ka namin pinalaki ng maayos. Si Mang Isagani na ang hindi nakatiis at ito na mismo ang sumagot sa sinabing yun ni Mang Roman.
Bakas sa mukha ni Mang Isagani ang labis na galit. Ikaw ang hindi pinalaki ng maayos sa mga magulang mo, paring Roman. Ang malas ni na Dante at Danica sa pagkakaroon nila ng irresponsabling tatay sa kanilang pamilya. Ano bang ikinagagalit mo, ha, Isagani? Hindi ko talaga maintindihan, pare, kung bakit nagagalit ka sa akin. May gusto ka ba sa asawa ko, ha? Oo, may gusto ko sa kanya. At hindi ko lang siya gusto. Dahil minahal ko siya. Pagmamahal na pilit na hinahanap sa'yo. Samantalang nandito naman ako para sa kanya. Ako lang naman ang tangang kasintahan niya noon na nagparaya dahil mahal ka ni Danica. Pagkatapos, ganitong klase lang palang lalaking pipiliin niya. Nakakainsulto na ang lalaki palang pinahahalagahan niya at pinili niya ay napakawala palang kwentang tao. Inutil! Tuluyan na ngang nagkagulo sa loob ng bahay sina Mang Roman at Isagani, habang si Sandra ay hindi malaman kung paano aawatin ang dalawang lalaki na nag-aaway sa kanilang harapan. Palitan ng suntok, sipa at pagmumura ang maririnig sa loob ng bahay. Habang si Dante naman, dala ng kanyang galit na rin, kinuha niya ang kanyang laruan na water gun sa ibabaw ng lamesa at nilagyan niya yon ng tubig. Pagkatapos ay walang tigil niyang pinatamaan ang mga ito ng tubig sa muka. Kaya naman, naawat niya ang mga nag-aaway na sina Mang Roman at Mang Isagani. Dala ng matinding galit ng kanyang ama, nilapitan siya nito at malakas siyang sinampal. Bumalandra siya sa dingding at tuluyang bumagsak sa saig. Ngunit nahagip ng kanyang mga mata ang nakangising si Sandra. Nagbagong muli ang kulay ng mga mata nito na nakatingin sa kanyang kinatatayuan, kasabay ng pagtataasan ng mga balahibo niya sa katawan. Roman, pambira ka nung ginawa mo. Bakit mo naman sinaktan si Dante? Tama lang yan sa kanya. Walang galang. Bastos ang batang yan. Isa ka pang hayop ka. Lumayas ka sa pamamahay ko. Mga lintik kayo. Ako pa ang bastos ngayon, Tay. Talaga pong lalayas ako sa bahay na to. Aswang ang babaeng ipinalit nyo kay nanay at patutunayan kong aswang siya. Nakita ko, kakaiba ang mga mata niya. At magmula nang dumating ang babae niya sa baryong to, sunod-sunod na ang pag-atake ng aswang na awok. Kung ano-ano na lamang ang binibintang mo kay Sandra, para ikaw ang paniwalaan ko. Hindi ako naniniwala sa mga sinasabi nyo. Aswang-aswang. Kalokohan yan. Kung aalis ka, umalis ka na. At hindi kita kailangan dito. Magsama kayo ng magaling na lalaking yan na nagpapakabayani para mapansin ang nanay mo. Talaga? Dahil babawiin ko sa'yo si Danica. Sa oras na umuwi siya rito, gagawin ko ang lahat para hindi ka na niya balikan. Sus! Sino'ng tinakot mo? Gawin mo! Sige na, makakaalis na kayo. At isama mo na ang hayop na batang ito. Baka mabasag ko lang ang water gun sa pagmumukha ng batang yan. Sige na, umalis na kayo! Mga walang kwenta! Mga buwisit! Tandaan niyo po ang araw na to, Tay. Hindi ko po kayo mapapatawad. Tandaan niyo po yan. Tama na. Walang epekto sa akin na sinasabi mo. Tutal, nagampanan ko naman ang pagiging tatay ko sa'yo. Sige na, umalis ka na rito. Lumayas ka! Hindi na hinintay pa na marinig ni Dante ang iba pang sasabihin ng kanyang ama. Mabilis siyang tumakbo sa labas ng kanilang bahay. Nilampasan din niya ang nakatayong si Mang Kaloy at Mang Isagani. Hindi niya pinansin ang malamig na hangin, pati na ang mga batong tumatama sa kanyang walang sapin na paa, habang tinatahak ang mainit na mabatong kalsada papunta sa batis na madalas niyang tambayan. Habang tumatakbo, damang-dama niya ang halo-halong takot, lungkot at galit. Para bang ang bawat hakbang ay pakikipaglaban sa mundo na hindi kailanman naging patas para sa kanya. Umuugong pa rin sa kanyang tenga ang huling salita ng kanyang ama. Mga salitang mas masakit pa pala sa palo o sampal. Sa gitna ng kagubatan, patuloy siyang tumakbo. Sa bawat patak ng mga luha sa kanyang mga mata ay naiisip niya ang kanyang ina. Pagkalipas ng ilang minutong pagtakbo, ay narating na niya ang gilid ng ilog. Sakto naman na nadala niya ang kanyang laruan, kaya may pagkakataon siyang libangin ang kanyang sarili.
ni hindi niya naalala na mapanganib ang gubat na yon dahil madalas na paglabasan yon ng mga aswang na awok sa lugar na yon. Pero wala na siyang ibang mapupuntahan. Hindi na rin siya babalik sa kanyang ama. Sinadya niyang magpagabi sa gubat dahil balak na niyang magpakamatay sa pamamagitan ng aswang na magtatangka sa kanyang buhay. Hahayaan na rin niya na lapain siya ng mga mababangis na hayop sa gubat. Wala na siyang pakialam sa buhay niya. Tuluyang nawala na ang pagpapahalaga niya sa kanyang sarili. Mabigat na ang kanyang dibdib dahil sa mga problemang sumusubok sa kanya. Tila nawalan na ng pag-asa si Dante at parang naghihintay na lamang siya sa pagdating ng aswang. Habang patuloy na nililibang ang sarili gamit ang water gun. Patawarin niyo po ako, Panginoon ko. Pero ayoko na. Pagod na po ako. Gusto ko na pong mamatay. Pakiramdam ko po, wala naman pong nagmamahal sa akin eh. Sa kabila ng kanyang pag-iyak, ay tila walang nakakarinig sa kanya. Masama ang kanyang loob, ngunit wala namang nakakaalam nun. Kaya mas lalong naging sarado ang isip ni Dante na ang binabalak niyang pagpapakamatay ang tanging solusyon sa kanyang mga problema. Ilang oras ang lumipas habang nakaupo siya sa ilalim ng puno ay kumalat ang dilim sa paligid. Umaasa siyang hahanapin siya ng kanyang ama, kagaya ng ginawa nito nung minsang naglaya siya. Ngunit ni bakas ng paa ng kanyang ama ay hindi niya nakita. Sa halip, ang tumatakbong sinamang Isagani at Mangkaloy ang nakita niyang papalapit sa kanya. Takot na takot ang mga ito na akala niya ay nag-aalala para sa kanya. Tumayo siya para salubungin ang dalawa, ngunit nang makita niyang may nilalang na nakasunod sa mga ito, ay natigilan din siya sa kanyang kinatatayuan. Dante, takbo na! Hinahabol kami ng aswang na awok! Takbo, Dante! Takbo! Hindi na nag-aksaya pa ng oras si Dante. Matapang niyang hinarap ang aswang dahil yun naman talaga ang balak niya. Kaya lang, galit na kinaladkad siya ni Mang Isagani papalayo sa aswang na papalapit sa kanilang kinaroroonan. Halika na! Ano bang ginagawa mo? Papatayin ka ng aswang na yan! Tuluyan na ngang naabutan sila ng aswang na awok at dala ng labis na pagkabigla, si Mang Kaloy ang naabutan ng aswang. Walang awa nitong kinagat sa binti si Mang Kaloy. Halos magsisisigaw ito sa sobrang sakit dahil sa napunit nitong laman sa binti. Iwinasiwas pa ng nilalang ang ulo nito, kaya nadala si Mang Kaloy sa lakas ng pagkakawasiwas ng aswang na awok. Sinubukan ni Mang Isagani na tulungan ang kaibigan, subalit hindi ito makalapit. Napaatras abante ito dahil sa labis na takot. Kaya si Dante ang nakaisip ng paraan. Naalala niyang may natitira pang tubig ang kanyang laruan at pinatamaan niya ito ng tubig sa muka para kahit paano ay masira ang diskarte ng aswang. Nagtagumpay naman siya dahil binitiwan ito ang binti ni Mang Kaloy. Ngunit ang sunod naman na inatake ng baboy ramo ay si Mang Isagani. Tinamaan ito ng kagat at kalmot sa hita. Umalingaw-ngaw ang sigaw ni Mang Isagani, pati na ang daing ni Mang Kaloy. Kaya nilapitan niya ang aswang na hindi pa rin natatanggal ang pagkakabaon ng pangil sa hita ni Mang Isagani. Hayop ka! Hayop kang aswang ka! Pakawalan mo si Mang Isagani! Umalis ka na, Dante! Tumakas ka na! Takbo na! Hindi niya pinansin ang sinabi ni Mang Isagani. Tila natakot na rin siyang magpakamatay at bigla siyang natauhan sa mga naisip niyang gawin kanina dahil napatunayan niyang may mga tao pa palang nagmamahal sa kanya na handang magsakripisyo ng buhay para sa kaligtasan niya. Kaya't humanap siya ng kahoy sa lupa. Mabuti na lang at sa kanyang paanan ay may matigas na sanga na sapat para mapatigil ang nagwawalang aswang. Rinig na rinig niya ang paghigop nito ng dugo sa hita ni Mang Isagani. Halos maiyak ito sa sobrang sakit. Ubod lakas niyang pinalo ng kahoy ang batok ng aswang na awok, kaya't siya naman ang binalingan nito. Ngumisi ito ng nakakakilabot habang humahakbang ito pasulong.
Paatras siyang naglakad habang hindi inaalis ang tingin sa mukha ng aswang na awok. Tangkang susunggaban siya nito at mabilis siyang tumakbo papalayo para mailigtas niya sina Mang Isagani at Mang Kaloy. Narinig pa niya ang pagtawag ng mga ito sa kanya bago siya tuluyang nakalayo sa lugar na yon. Diyos ko, patawarin niyo po ako. Hindi ko po alam ang mga sinasabi ko kanina. Muntik na ako makagawa ng kasalanan. Iligtas niyo po ako sa panganib, Panginoon. Mas binilisan ni Dante ang kanyang pagtakbo. Habol pa rin siya ng aswang na awok. Saktong pagtalo niya sa nakalitaw na ugat ay sumabit naman ang kanyang paa sa ugat ng puno. Bumagsak siya sa lupa, kaya naman naabutan siya ng aswang na awok. Pakiramdam niya, biglang namanhid ang kanyang mga paa habang pilit na lumalayo sa aswang. Sa harap niya mismo ay marahang gumapang ang nilalang. Ang mga kuko nito ay humuhukay sa lupa. Sa bawat pagakbang, parang pinipigilan ang sarili nitong lumikha ng ingay. Ang aninong gumagalaw ang katawan, parang dumudulas lang sa lupa. Panay din ng pagsinghot nito na parang nasasarapan sa putahe na nasa harapan. Ang mga mata nito ay mapupula at kumikislap sa dilim, na waring nagbabagang apoy. Dahan-dahan itong lumapit hanggang isang dipa na lamang ang layo nito sa kanya. Huwag ka lalapit! Huwag ka lalapit sa akin! Tulong! Huwag ka nang sumigaw. Walang makakarinig sa'yo rito. Masyado na tong malayo sa bahay nyo. Kay tagal kong hinintay ang pagkakataong ito. Ang matikman ng dugo at lamang loob mo, bata. Hindi! Umalis ka sa harapan ko! Halimaw ka! Demonyo ka! Wala ka nang magagawa. Sa akin ang dugo at lamang loob mo. Kaya wag mo na akong pahirapan. Tulong! Tulungan niyo ako! Tay! Tulong! Sa kabila ng patuloy na pagsigaw ni Dante, ay tila walang pakialam ang aswang kung may dumating man na ibang tao para tulungan siya. Hindi nito inaalis ang tingin sa kanya habang patuloy na inaangat ang paa nito sa paglapit sa kanya. Mabilis siyang tumayo at tangka na sanang tatakbo nang bigla siyang dinambahan nito sa likod. Bumagsak siya sa lupa habang nakadapa, kaya ang tanging nagawa na lamang niya ay tumihaya ng higa at pinatamaan ng tubig ang mismong mata nito. Umangil ito sa sobrang sakit. Saka lang siya nagkaroon ng pagkakataon para makalayo sa aswang. Saktong pagtayo niya para tumakbo, ay bumangga naman siya sa dibdib ng matandang nakatayo sa kanyang harapan. Tumabi ka! Ako lalaban sa kanya! Saka lang napansin ni Dante na may hawak na asin at dinikdik na bawang ang matanda dahil naamoy niya yon sa singaw ng katawan nito. Napaatras ang aswang, ngunit tinamaan na ito ng asin sa katawan. Nakita niyang umuusok ang balat nito, kasabay ng pagtakbo nito ng mabilis, papalayo sa kanilang kinaroroonan. Naramdaman niya ang sugat sa kanyang likod, mula sa bumaon na kuko ng aswang. Ayos ka lang ba, iyo? Ano bang ginagawa mo sa gubat na to? At madalas kang tumatambay rito? Lolo, nagpapalipas lang po ako ng sama ng loob. Marami pong salamat sa pagkakaligtas niyo po sa buhay ko. Huwag kang magpasalamat dahil nailigtas kita ngayon. Dahil ikaw talaga ang puntirya ng aswang na awok. Halika, sumama ka sa akin. Masyadong mapanganib ang gubat na to para sa'yo dahil may bahid ng dugo ang sugat mo. Pero Lo, may mga kasama po ako naiwan sa gubat na to. Kailangan din po nila ng tulong. Mag-alala sa kanila dahil malakas ang kutob kong nadamay lang sila. Kung talagang balak ng aswang na awok na patayin ang dalawang kasama mo, natitiyak kong sa leeg sila nito kagad aatakihin. Sigurado po ba kayong walang mangyayaring masama sa kanila? Pero may sugat din po sila. Ligtas sila kung magagamot kagad. Pero sa hawa ng pagiging aswang, hindi ko alam kung paano sila makakaligtas dahil kailangan mo nang mapatay ang aswang na awok para gamutin ang kanilang mga sugat at hawa. Ngunit ngayon,
Mas mahalagang madala muna kita sa ligtas na lugar. May mga bagay na kailangan tayong pag-usapan tungkol sa mga awok. Wala nang nagawa si Dante, kundi ang sumunod sa matanda. Hindi na nila narinig ang pag-angil ng aswang at tila natakot na ito sa matandang lalaki na tumulong sa kanya. Ilang minuto lang ang kanilang ginugol sa paglalakad at narating na nila kagad ang maliit na kubo na gawa sa pawid at kawayan. Mabilis na binuksan ng matanda ang bahay nito at kagad na pumasok sa loob ng kusina para kumuha ng panggamot sa kanyang mga sugat. Hindi pa man tuluyang humihilom ang dating sugat niya sa tiyan. Ngayon naman ay meron na namang kasunod. Maupo ka na muna dyan sa bangkito, iyo. Lolo, mawalang galang na po. Sino po ba kayo? Ako si Lolo Turing. Albularyo ko na nakakaalam sa mga aswang na awok. Saglit lang at ihahanda ko lang ang langis na ilalagay ko sa binti mo. Kailangan nating magmadali para makabalik ka sa bahay nyo. Hindi na po kailangan, Lolo Turing. Kabilugan ng buwan ngayon at malakas ang kutob kong ngayon ng pagpapalit balat ng aswang na awok. Makikilala natin ang aswang kahit siya ay nasa anyong tao dahil kakaiba ang tutubong balat sa kanya. Kaya sige na, iyo. Mamaya na natin pag-usapan ang mga tanong mo. Ang kailangan natin ay makabalik kagad sa bahay mo. Malakas ang kutob kong kaya ikaw ang pinupuntirya ng aswang dahil ikaw ang sagabal sa kanyang mga plano. Ano po, Lolo Turing? Paano naman po ako naging sagabal sa plano ng aswang na yon? Planong magparami ng lahi. Mahirap ipaliwanag sa iyo. Ngunit bihira akong magkamali sa aking mga kutob. Sinasabi po ba niyong kilala ko ang aswang na awok? Tumango si Lolo Turing bilang pagsang-ayon sa sinabi niya. Hindi niya maipaliwanag ang kaba sa kanyang dibdib, lalo na at unti-unti niyang nauunawaan kung bakit naisip ni Lolo Turing na kilala niya ang awok. Idagdag pa ang minsang napansin niya sa mga mata ni Sandra. Kaya naman, pagkatapos siyang gamutin ni Lolo Turing, ay tumayo siya para magpasama sa matanda. Maganda na muna tayo ng mga kakailanganin natin. Mabuti na lang. At kahit hinabol ka ng aswang na awok, ay hindi mo nabitiwan ang water gun na yan. Malaki ang may tutulong ng laruan mo na yan sa ibibigay ko sa iyo. Muling pumasok sa kusina si Lolo Turing at kumuha ito ng maraming bawang, sili at tubig na nakalagay sa galon na kulay puti. Ang mga dinikdik na bawang ay pinagsama-sama ng matanda sa galon at inihalo yun sa tubig, saka ibinuhos sa lagayan ng tubig ng kanyang baril-barilan. Lolo Turing, ano pong gagawin natin sa laruan ko? Saka bakit nilalagyan niyo po ng bawang? Pangontra ito sa aswang na awok. Mapapatay natin siya sa pamamagitan ng tubig na to. Patatamaan mo ang katawan niya at makakaramdam siya ng walang kapantay na sakit sa balat dahil unti-unti siyang susunugin ng tubig. Kailangan mong maging matapang dahil natitiyak kong mamayang hating gabi mangyayari na ang inaasam ng aswang. Lolo Turing, bakit niyo po ako tinutulungan? Kahit ngayon lang naman po tayo nagkita. Meron akong sariling dahilan, iyo. Kaya tara na, umalis na tayo rito. Malalaki ang hakbang ng mga paa na nagmamadaling naglakad ang dalawa papunta sa bahay ni Dante. Nadaanan din nila ang lugar kung saan inatake ng aswang si Mang Isagani at Mang Kaloy. Kaya pala ang lahat ng tumutulong sa kanya ay sinasaktan ng aswang ay dahil siya ang gusto nitong patayin. Dala ang water gun ay galit na galit si Dante na nakakuyom ang kamao. Pagkaraan ng ilang minuto ay narating nila ang bahay ni Dante. Bagamat bukas ang ilaw ng gasera, tahimik naman ang loob ng kanilang tahanan. Si Lolo Turing na pansamantalang nagtatago sa tindahan ni Mang Isagani ay nakahanda rin sa pag-atake. Nakaabang ito sa paglabas ng aswang sa oras na sumugod si Dante. Sakalang niya napansin si Mang Isagani at Mang Kaloy. Mapupula ang mga mata nito, indikasyong may hawa na ito ng pagiging aswang. May benda ang mga sugat nito habang kausap si Lolo Turing.
Ipinagtapat ng matanda ang alam nito sa dalawang lalaki. Kaya naman, matapang na sumugod ang dalawa para sana ay umatake kay Sandra. Pinigilan lang ito ng matanda para hindi masira ang kanilang mga plano. Tumangulang siya sa mga ito bilang pagpapaalam. Saka ibinaling ni Dante ang paningin sa nakabukas na pinto at itinago ang water gun sa kanyang likod. Tay, nandito na po ako, Tay. Patawarin niyo po ako kung nagkamali po ako. Hindi po ako dapat umalis. Tay! Ngunit walang narinig na tugon si Dante mula sa kanyang ama. Inulit niya ang pagtawag kay Mang Roman, kaya lang si Sandra ang lumabas sa silid ng mga ito. Nakangisi ito na parabang wala itong ginawang masama sa kanya. Katulad ng dati ay nagkukunwari itong walang alam. Naging mabilis ang likot ng kanyang mga mata para hanapin si Mang Roman, ngunit wala ito sa loob ng bahay. Bakit, Dante? Si Roman ba ang hinahanap mo? Umalis na siya kanina pa. Ibiniling niya sa akin na pakainin daw kita kapag umuwi ka na. Tigilan mo ako! Nasaan si tatay? Ilabas mo siya! Teka, sandali lang naman. Bakit ka ba sumisigaw? Mas lumapit si Sandra sa kinatatayuan ni Dante habang ang daliri nito sa mga kamay ay ipinatong nito sa kanyang balikat. Naramdaman niya ang unti-unting paghaba ng kuko nito sa daliri habang nakatayo ito sa kanyang likuran. Saka lang niya napansin ang mabahong singaw ng katawan nito na parabang malansang isda. Napasulyap siya sa balat nito sa braso na may mga paso at doon niya napagtantong ito na nga ang aswang na awok. Ang aswang na nagtatangka sa kanyang buhay. Napangiti siya at napalayo sa kinatatayuan ng babae. Kaya naman, nagtataka ito sa biglang pagngisi niya. Hindi mo na ako maluloko, hayop ka! Alam ko na ngayon kung sino ka! Mabilis na kinuha ni Dante ang water gun sa kanyang likuran at itinutok yun sa natitigilang si Sandra. Nang makita nito ang hawak niyang laruan, ay napahalakak ito ng tawa habang unti-unting nagpapalit ng anyo sa kanyang harapan. Big, tubig ang ipantatapat mo sa akin. Nagpapatawa ka ba? Hindi lang to basta-bastang tubig. Nasaan ang tatay ko? Ilabas mo siya. Kung ayaw mong ubusin ko ang laman ng laruan na to sa katawan mo. Tumigil ka. Hindi mo ako matatakot. Ikaw ang binibigyan ko ng pagkakataon para mabuhay. Kaya't sa ayaw mo't sa gusto, kakainin ko ang laman loob mo at sisipsipin ko ang dugo mo. At si Roman, akin na siya. Wala ka nang magagawa. Hinilabit ni Dante ang gatilyo ng kanyang baril-barilan at lumabas ang tubig sa dulo nun. Diretso ang pagtama sa mukha ni Sandra. Napasigaw ito ng ubod lakas. Kaya naman, pumasok na sa loob ng bahay ang dalawang kaibigan ng kanyang ama. Kasabay ng pagpapalit ng mga ito ng itsura, ay inatake ng mga ito si Sandra na mabilis ring nakapagpalit ng anyo. Nagpambuno ang mga ito sa sahig, nagawa sa tabla, habang si Dante ay sinimulang hanapin ng kanyang ama. Habang nagkakagulo ang mga baboy ramo sa pakikipaglaban, tuluyang nahawa na sa pagiging aswang ang dalawa at nakikipagtapatan na ng lakas sa makapangyarihang aswang na awok. Pagpasok niya sa loob ng silid ng kanyang ama, ay nakita niyang nakagapos ang mga kamay nito sa silya. May busal ang bibig nito habang nagpupumiglas sa upuan. Tay! Tay! Ililigtas ko po kayo! Hindi pa man tuluyang nakakalaga ng tali ni Dante ang gapos ng kanyang ama, ay bumalandra naman siya sa dingding ng silid. Naramdaman niya ang sakit mula sa sugat niya sa likod. Narinig niya ang malakas na pag-angil ng baboy ramo. Napilit siyang pinipigilang makalapit sa kanyang ama. Maigpit niyang hinawakan ng kanyang laruan at pinuntirya niya ng tubig ang mukha nito. Halos pasuray-suray itong lumabas ng silid. Saktong paglabas nito ay pinagtulungan naman ito ni Namang Isagani at Mang Kaloy para kagatin sa leeg. Kaya lang, malakas ang kalaban. Bumagsak sa sahig ang dalawa. Kaya't si Lolo Turing naman ang gumamit ng pangontra.
Habang binubuhusan ng matanda ang katawan ng aswang, ay tumayo naman si Dante at kinalabit ang gatilyo ng water gun. Sa mukha niya ito pinuntirya at kagaya ng sinabi ni Lolo Turing, sa harap nila mismo, nagpalit ng balat ang aswang at nangihinang bumagsak sa saig. Doon na sinamantala ng dalawang lalaki ang pagkakataon. Pinagtulungan ng mga ito si Sandra para patayin. Habang nasa anyo ito ng baboy ramo, walang awang pinagluray-luray nila ang katawan ng aswang na awok. Si Mang Roman naman ay pinakawalan ni Lolo Turing. Nabigla rin ito sa mga natuklasan tungkol sa totoong pagkatao ng kinakasama nitong kabit. Ibinuhos nila ang natitirang tubig na may tinadtad na bawang at dinikdik na sili at asin, at sa harap din nila nasunog ang katawan nito hanggang sa maging abo. Sina Mang Isagani at Mang Kaloy ay tinulungan ng matanda na bumalik sa dati nitong anyo. Ang abo mismo ng katawan ng aswang na awok ang ginamit para mawala ang hawa ng aswang sa katawan ng mga ito. Parang walang nangyaring gumaling ang mga ito sa pagiging aswang. Diyos ko! Aray ko! Sumakit yata ang balakang ko sa laban na yun ah! Lolo Turing, maraming salamat po sa pagkakaligtas niyo po sa buhay namin. Tatay Turing, kayo po ba yan? Oo. Siraulo ka. Niloko mo ang anak ko. Ipinagpalit mo sa isang aswang na awok. Patawarin niyo po ko, tay. Teka, sandali lang po. Siya po si Lolo Turing, natatay po ni nanay. Oo anak, tama ka. Siya ang lolo mo. Lolo Turing, masaya po akong malaman na kayo po pala ang totoo kong lolo. Ako rin na po. Masaya ko na ikaw ang aking apo. Anak, patawarin mo ko kung di ako naniwala at nakinig sa'yo. Nagbulag-bulagan ako. Muntik na ako mapahamak nang dahil sa aswang na si Sandra. Dapat na matuto ka na sa mga nangyari sa'yo, Roman. Magpasalamat ka na lang sa mga kaibigan mo at kahit naging masama ang ugali mo, ay hindi ka nila iniwan. Matagal na ako nagmamatsyag sa lahat ng kalokohang ginagawa mo sa anak ko. Mabuti na lang pala at sinabihan ako ni Danica na bantayan kayo. Ay nako talaga naman, Roman. Kailan ka ba titinong tao ka? Nagulat din sina Mang Isagani at Mang Kaloy sa natuklasang katotohanang si Lolo Turing ay ama ni Aling Danica. Saktong narinig nila ang paglagabog ng dalawang maleta sa saig. Nakaawang ang bibig ni Aling Danica at naiiyak sa nadatnang itsura ni Mang Roman at Dante. Pero kahit alam na nitong nagloko ang kanyang ama, ay tumakbo pa rin si Aling Danica at umiiyak na yumakap sa kanila. Ganon din ang pagyakap nito kay Mang Isagani bilang pasasalamat. Kaya lang ay biglang hinila to ni Mang Roman at nagkatawanan pa sa bahagyang pagsiselos ni Mang Roman kay Mang Isagani. Naluluwa sa labis na kaligayahan si Dante. Mabuti na lang at hindi natuloy ang tangkanyang pagpapakamatay. Hindi sana niya nakita ang ganong eksena. Pagkatapos humingi ng tawad ni Mang Roman kay Aling Danica, ay muling nag-alok ng kasal ang kanyang ama. Sobra nitong pinagsisihan ang nangyari sa pamilya at nangako naman si Aling Danica na hindi na ito aalis sa kanilang tabi at mananatili na itong kasakasama nila sa araw-araw. Kasama ang kanyang Lolo Turing. Tunay na ang pagpapatalo sa tukso ay makakasira ng matatag na pamilya. Bawat pagkakamali ay may kaakibat na kaparusahan, lalo na kung ang pagmamahal ay nakikita sa panlabas na anyo lamang. Mag-ingat sa mga taong pinipili nating malin dahil baka ang daladala lang nito ay kapahamakan. Ang pagpapakamatay ay hindi sagot para matakasan ng mga problema. Ito ay seryosong usapin na nangangailangan ng habag at pangunawa at hindi paghatol. Kung ikaw ay may pinagdaraanan o may kakilala kang nahihirapan, mahalagang malaman na may mga taong handang makinig at tumulong. Hindi ka nag-iisa, may pag-asa at may mga taong nagmamalasakit. Matuto tayong harapin ang mga pagsubok sa buhay
at patatatagin ka ng pananampalataya mo sa dakilang lumika. Dahil ang pagkitil sa sariling buhay ay malinaw na isang malaking pagkakasala sa mata ng ating Panginoon.